Welcome to the Traders Journal Podcast, your go-to hub for trading insights for trader by trader. I'm your host, Kuis Marky. With me tonight is another well-seasoned trader. Nung pinrepare ko to, sabi ko may maganda akong intro para kay Ninong. Pero may mas maganda akong naisip. Sabi ko, hindi deserve ni Ninong yung intro na yun. So, there's one word kasi, nung nakilala ko siya, yun yung best na nagde-describe sa kanya. And that word is generous. Namunta ako sa mundo ng trading, namulat ako, kilala na siya as Ninong Irving Chin. So with me tonight, Mr. Irving Chin. Nong. Ay, thank you. Thank you, Good Marky, for evening. Kuya Marks. Thank you for having me, Kuya Marks. Basta. Ayos lang, Nong. Thank you so much for allowing and for sa pagpapaunlak mo sa akin, Nong. You're very generous kasi pinaunlakan mo ako. Yung Naku. just to give context, nung nag-message ako kay Ninong, sabi ko, nung pwede ba kitang ma-invite sa podcast ko? And, ano, walang pag-aalinlangan. Sabi mo sa akin nung, sabi mo, nahuli mo ako sa ano, anong ginagawa mo doon? Ano ba ginagawa ko? Nakalimutan ko na. Basta, kilala mo naman ako. No hesitation eh. Nasa labas si Ninong and parang may dinner ata siya nun. Pero he said, yeah, okay, sige. Kanya, okay. Okay, Brad, sige. Go ako dyan. May dinner pa ako noon. Kailan ka ba May, nag-message? parang Tuesday or Monday ata nung. Ay, hindi. Sorry, Saturday, no. Ah, ano yun? Nag-wine night kami noon nung misis ko. Ay, pucha. Nakainom. Ayan. So Oo, before we okay. continue, guys, Nong, para sa mga hindi nakakilala or para sa mga hindi pa familiar, sino ba si Ninong Irving? Kindly introduce yourself. Naku, wala na ako script dito, no? Pero, hi, I'm Irving Chin. Siguro I'm a seasoned trader dito sa Philippine scene, no. So I trade the Philippine market and I also trade the crypto market, no. So this 2024, yung focus ko is yung crypto markets. Pero ang focus ko talaga dati sa local market, which is yung PSCI. I'm a prop dealer for AB Capital Securities, no. So kung kailangan niyo ng tulong sa Philippine market, you can feel free to message me anytime. I can help you and I can assist you. Yun, tinan nyo naman. Sa umpisa pa lang, may pag ano na agad. Pagtulong. Narinig nyo? Ganun siya ka-generous. Sige nga, let's explore that. Bakit pa ganun? Bakit sobrang generous mo na tao? Legit. Kasi naalala ko ito. Share ko na sa inyo. Nung nandun tayo sa inyo, you opened the door Mm. for us. Pinatuloy mo ko sa inyo. And isa sa naging topic natin doon is that, naalala ko kasi naghahanap din kami ng kasambahay, di ba? And then sabi mo sa akin, hindi ko malilimutan, sabi mo that, Brad, mag-invest ka sa mga tao kasi they will take care of you. Bakit ganun? Bakit sobrang generous mo in helping other people? Kahit noon, bago pa lang ako kilala, pero parang feeling ko sobrang palagay na ako sa. Is it because of the upbringing? Sige nga, share us. Para ang hirap sagutin yan, no? Pero siguro I was raised by my family na talagang maging matulungin sa kapwa, no. So kasi parang naging value sa amin, bigyan kita ng context, Marky. Sige. Yung family namin is basically like me, generous, and at the same time, naniniwala kasi sila papa dati na talagang kailangan mong tumulong sa mga taong less fortunate than you. And nakita ko siya habang lumalaki ako kasi simula doon sa lola ko, pati sa dad ko, talagang they really take care of their employees and especially yung mga kasambahay. Hmm. Kasi hindi ko alam kung na-share ko sa inyo, pero related ako sa isang malaki at popular na bakery chain sa Philippines. And during the time when they were starting, talagang ang nagtatrabaho para sa kanila is mga kasambahay. So talagang Hmm. nung naging successful na yung bakery, talagang talagang pinromote nila into managers, supervisors, until sa apo talagang sila nagpapaaral sa Hmm. ganito, Hmm. ganyan. So ganun din
ganun din kila Papa. And dito sa family na I'm trying to raise right now, ganun din ako. So, Mm. ayun lang naman. So talagang parang naging family value siya. Naalala ko sabi mo, if you take care of your mga na, tumutulong sa'yo, if you take care of them, they will take care or parang mas alagaan ka nila. Yun yung sinabi mo sa akin noon eh. Oo, definitely. Definitely. And to the point na parang kinukuha nyo pa yung mga kamag-anak, 'di ba? Dito papunta sa Yes. sa Manila, pinag-aaralan nyo pa, Oo, 'di ba? actually. Saan kayo makakita ng ganun, guys? Na parang ganun siya mag-alaga. And I think it is something that we should all learn. Kasi especially sa mga traders, na parang sanay tayo na parang syempre trading kailangan manalo ka. Ikaw, ako. Kaya yun, 'di ba? Priority mo sarili mo, kumita ka ng pera kasi either kakatayin ka dito sa mundo ng market o ikaw yung mangkakata. You have to be cutthroat, sabi nga nila, 'di ba? Pero sa labas, yung ganun na parang kailangan matuto tayo tumulong, matuto tayo mag-give back. Kasi the more you ang ano ko naman doon nung parang the more you open up your palm is that the more din na parang susuplayan ni Lord or ng universe yung needs and yung mga pangangailangan mo. So I think Oo, kaya ganun. agree ako dyan. Ang sarap lang na may mga ganyang tao. Ang sarap lang na makakakilala ng ganyan. Nung you came from a family na na business minded and also businesses, what leads you to trading? Paano ka napasok sa mundo ng trading? Actually, very sobrang layo talaga nung career path ko compared sa mga contemporaries ko, mga friends ko, and especially sa family, no. Mm, So, kasi yung naging training sa akin ng AirPods ko, kung saan-saan ako dinadala, iba-ibang factories, iba-ibang bansa. mm, Tapos parang dito ko na parang na when I was in my siguro mga mid 20s to late 20s, parang na-realize ko na parang wala akong control sa buhay ko. mm, Kung mga parang nadidiktahan ako. Kung mga parang merong path si AirPods para sa akin na kailangan sundan mm, ko lang. mm, And the more I analyze it, na parang may mali. Kasi parang hindi ko control yung buhay ko to the point na hindi ko nagagawa yung gusto ko. And nung na-realize ko yun, parang sabi ko, kailangan ko makahanap ng profession or career path na I can take back control of my life. So parang ganun yung parang naging naging journey ko sa trading. Kasi nakita ko sa trading sila Cap when I was starting, kumikita nagpo-post siya ng mga snapshots na milyon. Para sabi ko kung kaya nila, definitely kaya ko rin. mm, And doon nagsimula yun. Doon nagsimula yun na parang kailangan walang dumidikta sa sarili. Kailangan walang dumidikta sa akin kasi kailangan ako ang boss. mm, And nakita ko yung trading as a path to that empowerment na I want to take control of my life to the point na para kunwari gusto nating hindi magtrabaho, mm, manood lang na Netflix, nagagawa natin. mm, 'Di ba? mm, mm. Especially ngayon sa mundo ng crypto na hindi mo na kailangan ng malaking kapital. Kunwari, naka-leverage ka na ng 10x, 20x, kaya mong kumita ng $1,000 to $10,000 eh. Hindi na siya imposible eh. Hindi na siya imposible sa mundo ngayon. Pucha, nagsisimula kami sa PSE. Oo. Parang kailangan napakagaling mo talagang maka-spot. Kailangan bulto yung mo. Para kumita ka kasi imaginein mo para Mm, kumita ka ng 100,000 sa portfolio na 1M, dapat may 10% move. Tapos mm. all in ka pa nun. Dito sa crypto, hindi mo kailangan ng ganong kalaking kapital eh. Yes. Kasi napakaganda nung volatility at saka ng liquidity ng crypto. So, napakaswerte ng mga traders ngayon. Tapos so nag-start ka sa PSA, yung transition ka ngayon sa crypto, how did you apply yung mga lessons mo? Kasi businessman, anong bata ka pa lang, natutunan mo na kay AirPods mo, yung paano mag-manage ng mga business, saan ka nakakarating because of that. Paano mo siya na-apply sa trading? Kasi I think this is one big factor that either make you or break you. Yung pagiging business-minded or yung business mastery. Kasi sa trading, there is business mastery. And pag hindi mo alam yon tendency,
masusunog yung portfolio mo. Ano yung mga Oo, lessons mo from definitely. outside, no? Rule number one ng mga negosyante, no, is to never lose money. Di ba? Rule number one yun eh. Legit. Oh, legit, Rule number syempre. one yun is to don't lose money. So, ibig sabihin nun, huwag kang padalos-dalos. Hindi ka pwedeng, kasi isipin mo papasok ka ba sa isang negosyo na hindi mo alam? Mm. Di ba? Hindi mo gagawin yun eh. You would Yes. only, kuwari, nagnenegosyo ka, nasa food industry ka. Mm. Napakalayo na, kuwari, pupunta ka sa hospitality, ay sabi natin sa pagbebenta ng sasakyan. Di ba? Mm. Napakalayong field nun. Mm. So, dapat, naiintindihan mo yung ginagawa mo. So, yun yung importante. Rule number one yun, to never lose money. Mm. Siyempre, number two, hindi ka mananalo kung hindi ka tataya. Ano to eh, it's a Gusto ko yan. quote coming from my first mentor na si Cap. Lagi niya sinasabi sa amin yun. Sinasabi niya sa amin yung quote na hindi ka mananalo kung hindi ka tataya. And nagkaroon ako ng reflection dyan actually nung papunta akong Turkey. Parang sabi ko, parang nung nagka-transition ako sa crypto, anong nangyayari is I'm playing not to lose, which is wrong. Mm. Di ba? Mm. Dapat you have to play to win, no? So, kailangan mong tumaya. Meron akong tweet dyan parang in-expound ko lang siya. Nirelate ko yung quote ni Cap na hindi ka mananalo kung hindi ka tataya sa laro ng poker. Naglalaro ka ba ng poker, Yes, Marky? yes, no. Yes, no. Oo. Mm. Kasi there are times in the market na bibigyan ka ng double aces eh. Mm. Snake eyes. Di ba? Mm. That's the best hand. Tapos kung meron kang kalaro sa poker na malakas mang bluff, pucha, kakainin ka ng buhay nun kasi magiging emotional yung thinking mo eh. Pero kung rational trader ka or rational ka mag-isip, ay, lalabanan kita kahit na kailangan ko tumaya ng mas malaki kasi alam ko, pocket aces yung hawak ko eh. Mm. Mm. Parang ganun, no? So, going back, no, rule number two is to always, kung mga parang hindi ka Huwag mananalo kang kung hindi ka matakot tataya. tumaya. Yeah. Huwag Huwag kang kang matakot matakot tumaya. tumaya. Exactly. Okay. Exactly. And I Mm. think a lot of traders right now, yan yung challenge. Mm. Yan yung challenge. Yun yung napapansin ko no? Kasi may mga nag-PM sa akin na parang ganito ganyan. Herbs, bakit parang medyo malaki ka maglaro ng ganito? To be honest, naliliitan pa nga ako kasi nagta-transition pa ako. Pero nakikita ko yung mga ibang traders like sila Ron, sila JM na parang nakaka-inspire kasi they're making millions trading crypto. Just imagine the value at risk they're risking kasi Mm. ratio yan eh. Mm. Meron akong kausap kanina, one of my good friends si Jimmy. Napapansin ko sa kanya na parang ang risk lang niya is $50. Mm. Pero gusto niya manalo ng $2,000. Well, Medyo suntok sa buwan 'yun, 'di ba? Yung ganun. Parang to me there's a ratio na mm. parang Yes. if you want to make millions, Ah, kailangan willing ka mag-risk ng hundreds hundreds of of thousand. thousands, Yes, agree. 'di ba? Yes. So, hindi pwedeng parang 20:1 yung reward to risk ratio. Most of the time 5:1 nga lang yan eh. Malaki na yun. Yes. And most of the time 2:1 or 3:1 trades na yung tinitake natin. Mm. Mm. Kung yun yung binibigay ng market, Mm. 'di ba? So, yun yung kailangan pag-isipan ng mga traders ngayon. So, again, going back, no, rule number one sa negosyo, no, Huwag na kang nire-relate ko matakot. sa trading. Number one is don't lose money. Huwag kang padalos-dalos. Number two is huwag kang matatakot tumaya. Mhm. 'Di ba? And of course, yung siguro yung third na nakikita kong is don't take yourself too seriously. Ayan, yan, yan, yan. Gusto ko yan. 'Di Gusto ko ba? yan. Ewan ko parang napapansin ko kasi yung mga nakakasalamuha kong mga negosyante. Mm. Pucha, ang lakas mag-aya uminom. Parang Okay. parang nung Saturday, Mm. nag-wine night kami ng misis ko kasama yung mga friends niya from the Chinese community, talagang mga negosyante. Mm. Pucha, talagang kapag mag-unwind, unwind.
Walwal Pag talaga. mag-unwind. Mo siya isipin mo, Brad, Mm. 8 lang kami. Eight na tao. Mm. Nag-inuman kami dyan sa Barcino sa may Santolan Town Center. Siya nakasampung bote kami ng red wine. Just imagine 10 bottles of red wine for 8 Eight persons, people, di oh, eight ba? persons. So parang kailangan as a trader. I mean, very intense yung trading, especially Yes. when you're trading the crypto market kasi grabe yung volatility, 24 hours a day, 7 days a week. Yes. Kailangan, dapat meron ka pa, dapat hindi mo masyadong seryoso yung sarili mo. Kami nga hindi ko alam kung kilala niyo si Ice Money, no? Mm. Nag, Of course, Isaiah de Villa. lagi kami, lagi kaming lagi kami nagsisend ng mga reels. Para yung mga katarantaduhang reels na parang Pacquiao, yung mga ganyan. Pero alam mo, nagbiburuan lang kami. Oo. I Yung think mga that's very ganun. true, no? It is something that traders should learn. And although nandun kasi tayo sa time ng wherein there's so much meme, there's so much reels that's funny that we can laugh about. And I think ito yung na-miss ng mga matatandang trader. And of course, parang kung kunyari you started trading, let's say 20, 15 years ago, tapos ngayon ka papasok, parang syempre mabibring mo yun, di ba? And yung mga previous mentor natin masyado rin seryoso sa mundo. And I think ito na yung bagong meta eh. Dapat marunong ka nga magganyan. Marunong ka mag-appreciate yung mga reels or nakakatawa. Kaya, tala mo, ikaw, sila Kap. Ganun, brad eh. Ganun yung mga pinopost or ganun yung mga sinishare. Nakakala mo, puta, puro kalokohan mo, pero ganun ito. Pero, Oo. ang ganda kasi noon na parang masyado ng seryoso ang trading. Say serious, tas sa labas ba naman magiging seryoso ka pa masyado. Kaya na-appreciate Oo. ko din yun, no? Sige. Before we continue with those kind of stuff, pag-usapan muna natin your early journey sa trading. How was it? Ano yung Hmm. mga early mistakes na tingin mo people or traders like us or newbies, ano yung mga matututunan nila? Sige, share us yung mga masasakit na moment sa mundo ng trading. Well, I just wanted to share, no. I was one of the first few students of Kidlat tsaka si Zfrix. And they were my first trading mentors. And during the time that they were teaching us, ang kasama ko dyan si Melvs, yung iba wala na. Kasama ko dyan si Melvs, hindi ko alam kung kilala niyo pa siya, si Henry Tan ata yung ano niya. I was actually one of the poor performing students. Or one of, Really? I mean, the poorest performing student. Hmm. Kasi ako yung tipo ng tao, matatawa ka na lang sa akin, Brad, na I'm the type of person during the time. Mm, mm. Kasi syempre nag-mature na tayo. Kung mga para, I'm asking stupid question. Like what? Parang kakasabi lang ni Kap na ganito yan. Uulitin ko. Tapos, Kap, Oh. tama ba to? Di ba parang, bakit ko kailangan sabihin yun? Oo. So, yun yung nakakatawa. Pero when I was starting my journey, yun nga. I'm medyo mabagal akong student. And at the same time, sobrang takot ko sa risk. There was a time na hindi ako makatulog, natalo lang ako ng 15,000. 15,000 pesos, that's only 300 USD. Hindi ako makatulog for 2 nights kasi nung time na yon kalahati na yun ang sahod ko. Hindi na ako makatulog Wait nun. lang, wait lang. Nag-corporate ka ba nung after mong Hindi, gumraduate ng college? yung graduate ako ng college, Oh. technically, corporate ako, pero family business siya. Okay, okay. So, tapos parang may salary ka pa din Oh, nakukuha. may salary ako. Okay, gets. So, yung mga ganung bagay, pero yun nga, i-relate ko siya doon sa sinabi natin ng una. Hindi ka mananalo kung hindi ka tatay. And the risk that you're willing to risk is proportionate to the reward that you can get. So, dahan-dahan, patanga-tanga. Pero, ang kagandahan doon is, hindi ako naging padalos-dalos. Wala akong jackpot mentality. Yun yung nakasave sa akin. To the point na nung na-apply ko na yung mga lessons sa technical trading, technical Hmm. analysis, Hmm.
meron tayong nasakyan. Hindi ko makalimutan yung Ion. Ion yung name ng stock sa PSE. Mm. Nasakyan namin yon from 30 cents Mm. to 3 pesos. Pero ano yun, Oof. in-out yun. Isipin mo, Brad, yung portfolio ko during that time was only 300,000. Na times Mm. 4 ko yun. Wow. Na Wow. times 4 ko yun in just 3 days. Putik, ganun siya In gumalaw? just, Ano yun? gano'n siya gumalaw. 50%, 50%, 50% yun. So parang nung nakuha ko yung windfall na yun, yung cash windfall na yun, Mm. dali-dali ako nag-resign. Para sabi ko, ay, magte-trading na ako. Talagang, parang kasi during that time, parang 18 months in na ako sa trading. Tapos Mm. sasakyan ko to. Parang sabi ko, this is it. Pwede na ako mag-full time. Mm. Mm. So nung nangyari na yon, syempre may mga roadblocks pa rin. Kasi syempre Ah, parang, hindi porket kinita mo yun, is kaya mo top. ulitin yun. Yes. So papasok din yung Superman syndrome, magre-return ka ng konting profit sa market, pero at the end of the day, growing ka pa Net. rin. So parang I think most successful and seasoned traders, ganyan yung journey na mabagal, kumita na malaki, nagkaroon ng Superman syndrome until naging consistent. Mm. Yan yung parang pinaka lessons, yung pinaka lesson ko during that journey is sometimes timing matters. Kung mga parang kapag nandiyan yung opportunity, kailangan dala mo yung ano, hindi tabo, kailangan dala mo yung truck. 'Di ba? Sometimes kasi ano eh, like for example, nung November 2023 until January first week, daming pumutok na coins. Mm. So parang pwede ka mag 5 bar doon. Pwede ka mag 5 bar doon. Pucha, nakita ko nga yung mga post ni JM doon sa channel. Wah, pucha, kumita ng ganitong amount. Ay, JM, thank you pala. No? Binenta na ako ni JM ng USDT eh. Kakabili ko lang. Congratulations, Brad. Ayun lang naman. Yun lang naman yung ano ko. Yung parang short version of my journey and some of the lessons Mm. na kailangan yung bantayan when you're starting your trading journey. Diba? You have to be patient with yourself. Kasi hindi porket kumari, yung program mo, yung, Mm. yung, hindi ko Cerberus ma-pronounce Trading. eh. Cerberus. Cerberus, Cerberus. Cerberus Trading. Kumari, nag-enroll ka sa Cerberus Trading. Hindi naman as if, kumari, graduate ka dyan, is ma-apply mo na yan. Mm. Kumbaga parang it will take, meron siyang lag time. Yes. And nasa student 'yon kung paano papaiksiin or papahabain yung lag time. Syempre diyan papasok yung dedication, yung hard work. So kung talagang dedicated ka na manalo at dedicated ka maging student of the market, yung lag time mo is liliit, iiksi. Pero kunwari, ikaw yung tipong tao na parang jackpot mentality, nandyan lang kasi may pera, hindi ka talaga dedicated, Mm. mahaba yung magiging lag time mo Mm. to your trading success. So, nandoon kasi yung ano eh, doon mo ma-appreciate yung lessons once you're already applying it in your trading system. Mm. Kasi, eto, I'm sure of this, no? Mm. How I trade is very different from how you trade. Yes. Yes. Diba? So, kanya-kanyang ano yan eh, kanya-kanyang specifications, kanya-kanyang biases. We are built different. Pero at the end of the day, we're trading the same coins, but we're trading it differently. Exactly. 'Di ba? So, kailangan mong malaman yung identity mo rin as a trader. Mm. Day Mm. trader ka ba, swing trader ka ba, scalper ka ba, etc. Mm. etc. So maraming kailangang anuhin. Pero malalaman mo lang 'yun kapag nag-decide ka na maging trader. 'Di ba? Yes, exactly. Exactly. Nung dumating ka ba sa point wherein natanong mo yung sarili mo, para Hmm. sa akin ba ang trading? Now that you made it this far in this episode, gusto ko muna magpasalamat sa time mo and thank you for listening to this podcast. Now, if you could do me a favor, if you could
like, share, and follow this podcast. I promise that every Saturday, I would try to upload another episode for you to listen to. Maraming salamat. Back to the episode. Oo naman. Oo naman. Actually, ito to tell you honestly, no, noong 2023, I was asking that question. 2023. Oh, ito 2023. Noong nagka-transition ako sa crypto. Parang sabi ko, Oh, okay. ba't parang ang hirap ng crypto? Hindi ko ma-translate yung performance ko sa PSE, sa crypto. What's missing? So parang nagkakaroon ng doubts, nagkakaroon ng ano. And doon mo talagang talagang in every trader, kahit baguhan ka or Mm, season ka or you're a willing trader, sometimes there will come to a point in your trading career na itatanong mo yan. Para sa akin absolutely. ba itong trading? Di ba? Kasi parang naniniwala kasi ako na ang trading, parang ano lagi to sinasabi ni Cap na anything with an ing is a skill. Yeah, Whether one skill. basketballing, bowling, whatsoever, Mm, fishing, trading is a skill. And anything that involves skill requires discipline and dedication. So parang think of yourself na if you're a trader, think of yourself na parang kang atleta na may conditioning, may ganito, may yeah, ganyan. yeah. And kung mapapansin mo yung mga great great players or great basketball players, ano yung meron sila na wala yung iba? Mm. It's it's the what you call this? Dedication to the craft. Dedication to the craft and yung confidence. Confidence. Okay. Kasi kung wala kang confidence sa trading system mo, wala ka. Wala ka, Brad. And yun yung nangyari sa akin when I was transitioning to crypto na parang nawala yung confidence ko, nawala yung yabang ko to be honest noong 2023. Ang yabang ko kaya nung nagsisimula ako, Mm, nung talaga nandun ako sa parabolic rise ko, o siya mm. magpo-post ako, magpo-post ako meron ako ipopost na YouTube video. How to make 1 million pesos in one day. Gago, meron akong ganun. Legit. Meron akong Sige ganun. lang. Okay, sige, Seryoso, sige. binili ko siya nung end of day, the next day ceiling open. Gago, sobrang sobrang nakakatawa. Hindi pala 1 day, 2 days. Parang binili ko siya end of day. Nag-seeding siya the following day. Nag-seeding ulit the following day. Oh, sheesh. Sarap. Kasi talaga binili ko siya, literal na walang trading, sealing, benta. Pucha, napakayabang ko nun pero ngayon parang na-feel ko na kailangan ko maging humble ulit because I'm transitioning to a different arena. Gusto ko yun. So Transitioning to a so so different arena. Okay. so parang ano siya yung question mo na is trading for me. Lagi mong itatanong yan. Ako for sure, sometimes kapag may mga losing trades ka na Mm. medyo malaki, you're asking that question 'di ba? Natanong ko na yan before actually before ako mag full time. Natanong ko sa Mm, sarili ko. Nagkaroon ako isang malaking losing day. Natanong ko yan. Ano yun eh? 'di ba? September 2020. 2020 nga ba? 2021. Bago ako mag-retire. Ay, mag-retire sa nursing. Tapos nag-full-time na ako. And natanong ko yung sarili ko. Kasi ang laki nung loss. Na parang ginain ko yung gain na yun. Parang 3 months kong ginrind. Tapos na-loss ko ng isang Mm. araw. Puto sabi ko, para sa akin pa ba yung trading? Pero hindi eh. Mapa, Babalik ka mapapa, eh. mapapatanong ka pero babalik ka pa rin kasi kumbaga lagi nga sinasabi ni Cap, kung nakaugat ka na sa trading, you will find ways Yun. to succeed Yes. and you will find ways to win. Mm. 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 'Di ba? You So, go, trading is a game of confidence. Kung wala kang confidence sa trading system mo, it's over. nung we touch on this, consistency, confidence, kung walang consistency, kumbaga, it does not guarantee your success. But without
consistency, Nothing will happen. guarantee na walang mangyayari or guarantee na hindi ka talaga Oo. maging successful. And I think Oo. one thing na gusto ko din matouch is that this is you, na parang nakikita ko na consistent ka when taking care of your health. Why is it important sa isang trader na parang meron kang outside na parang pinaglalabasan ng other activity outside trading, sorry. Nako, natatakot ako sa sinabi mong lalabasan na. Teka, inom lang ako ng tubig. Inom lang ako ng tubig. Well, again, it goes back to ano, it goes back doon sa trading is a very serious business. Kasi po siya, isipin mo, when you're trading crypto, ang kalaban mo yung buong mundo. So you're fighting the best of the best. Hmm. So when it comes to taking care of your health as a trader, very important siya. And I think most traders are also like that. Ako, Hmm. nakita ko sila Ron, sila JM, sila ganito. Ikaw, they take care of their health. Kasi ako naniniwala ko, trifecta yan eh. Trifecta. Mind, body, spirit. Yes. Sa trading, you're already exhausting your mind eh. Pero syempre, kailangan mo magbasa-basa din ng iba para mabigyan ka ng different perspective. Yung body naman, pucha, paano ka magkakaroon ng endurance in trading kung hindi mo kaya na doon sa harap ng computer mo executing. Diba? And at the same time, yung spirit, which is yung confidence part. Yun yung trifecta of a trader. Kailangan talagang you really need to take care of it. That trifecta. Mind, body, and spirit. Kulang ka sa isa, hindi balanse. There is this one quote that is actually renting pre-space on my mind na parang Ano this is yun? from Alex Hermosi. Sabi niya, you don't become confident by shouting affirmations in the mirror, but by having a stack of undeniable proof that you are who you say you are. Parang nung narinig ko yung quote na yun, bumabalik dun sa parang, pucha, ginagawa mo ba yung trifecta? Are you taking care of yourself? Yung katawan mo, nag-aaral ka pa ba? Continuous ba yung learning mo? Tapos at the same time, andun ba yung asking in the universe? Andun ba yung parang gusto kong kumita ng ganito? Or Lord, 'di ba? Parang babalik tayo dun sa sinasabi mo na trifecta. Dapat meron ka talaga nun and dapat you sticking dun sa mga promises or sinasabi mong sa sarili mo na gagawin mo. You have to cut your loss, you have to put this allocation na ito talaga yung gusto mong kitain kasi ito yung gusto mong kitain eh. So ito yung ilagay mo na amount. Yes. And I think that what makes you, sila Kap, sila Sir Seth, consistently profitable. Because you have this commitment to yourself sa ginagawa ninyo. And with that, ano nung yung isang tip or advice na pwede mong ibigay sa mga nag-uumpisa pa lang sa trading or yung mga traders na they're trying to find yung kanilang magiging niche or anong magiging pwesto nila sa market. Yung unknown pa, hindi Actually, pa nila alam. mm, actually, very simple. Very simple. I don't know if you follow me sa mga stories ko, pero lagi ko sinasabi, laging kumare may port snapshot, chopping wood. Parang parang you have to think of it na hindi kailangan maging special yung trading. Huwag mo i-treat yung trading as a very special thing na ikaw lang yung nakakaintindi. Mm. Kailangan Mm. i-treat mo yung trading na parang you have to go with the ebbs and flows of trading. You trade. You do what a trader do. You Mm. do watch listing. You create a good watch list. That's number one. You analyze the price action, analyze the market conditions, Mm. then execute. Yun lang naman yun eh. Yun lang ang routine ng isang trader. And if you call yourself or if you identify yourself as a trader, Mm. you should be consistently doing those tasks. Kasi kung meron kang skip doon na isa, hindi ka trader. Diba? So, there's no special work para maging trader. Mm. You just have to do.
Kasi po siya sasabihin, if you're a very egotistical person, ay, na-trade ni Irvs yung ganito. Kaya ko rin i-trade yan. Ang tanong ko, bakit hindi mo na-trade? Right. Mm. Mm. Kasi hindi mo na watchlist. Kasi hindi mo nakita yung market condition. Hindi mo nakita yung ganito. Walang special. Walang special. Achuchu yan na parang kailangan ganito, kailangan ganyan, kailangan perfect Yes. ganito. Hindi, Yes. kailangan mo lang, you need to put your head down and do the work. Kasi sabi nga ni Ron na nabanggit nga to sa akin. The only constant in our life is work. 'Di ba? So, kailangan talagang dedicate ka sa trabaho. Yeah. And kung hindi mo ginagawa yun, hindi ka trader, hindi ka magsasucceed. So kung gusto mo mag-succeed as a new trader, as a veteran trader, as a successful trader, do what traders do, which are those things. Very Wala true. special. There's no special. Pucha, sisigawan kita ng ganito, ganyan, magiging magaling ka na. Hindi naman eh. Hindi. And also nung papasok din doon yung ano eh, yung mga tipong ang dami kasing umaasa sa swerte. Alam mo yun, yung parang Ayan. ngayon, they believe on luck, they believe na swerte-swerte lang yan. Swerte, nasakyan mo yan. Pero ang totoo kasi, kaya ako nasakyan yun or kaya ako na-trade yun. Yung for example, yung sa'yo na lang, yung sinabi mo na 2 days na ceiling-ceiling. It's because you studied it. It's because you earned your screen time. Kaya mo na-reap yung ganong reward. And I think that's very true sa mga nag-uumpisang trader na hindi kasi nila ano eh, akala nila agad-agad kikita. Palibasa nakikita nila ibang trader na nagpo-post ng gantong amount, eh di nila nakita yung grind ng tao na yon. Ito, I'm gonna show you a picture. And Pucha. sino ba talaga si, wait lang, ayan, sino si Cap? Kasi this is from 2016. Pucha. Paano mo nahanap yan? Sino ba si Cap sa mundo sa buhay ng Irvin Chin? Actually, si Cap napaka ano yan eh. Napakalapit niyan sa puso ko. Kung kahit hindi kami mag-usap for quite some time, kakausapin ko lang yan or kakausapin niya ako. Parang normal lang, pero napakalapit niya sa puso ko. And ako, in all honesty, kahit na lagi kami nagkakantsawan, sobrang dami kong natutunan kay Cap. Hmm. He's a good friend, he's a good mentor, he's a good business partner. Lahat. Actually, ang wini-wish ko nga kay Cap, sana magkaroon ng asawa eh. Hindi lang ikaw ang nag-wish na. Hindi lang ikaw ang nag-wish na for sure. So, okay, great mentor. Ito na. What will be your advice to the younger Pucha, Ervin ano Chin? man nahanap yan? Siyempre Pucha, dong. sa bakul ata yan ah. What will be your best advice to your younger self? Siguro the best advice. Actually, ito yung lagi ko sinasabi sa mga nakakausap ko mga bata. Hmm. And I would also say to my younger self, no, huwag kang matakot magkamali. Huwag kang matakot magkamali. Di ba kasi, imagine this, no? We are living in a world na everyone is very public in what they're doing, in their achievements, and Mm. so and so forth. Not to the point, nakita mo yung perfect versions of their lives. And syempre, yung parang yung perspective na nakukuha ng mga bata ngayon, ay pucha, napaka-perfect naman itong tao na to. Paano ko to gagawin? Yun yung parang nangyayari. Parang nangyayari is natatakot magkamali kasi baka ma-judge. Diba? You have to remember, it's your life. You only have one shot. Diba? It goes back doon sa sinasabi natin, hindi ka mananalo kung di ka tataya. And you don't win all the time. Mm. You just make sure that when you win big. Diba? Yun lang naman, Brad. Okay, sige. Last na. Message for Madam Daisy. Lo, well, baka marinig ng asawa ko nasa labas lang eh. Pero, It's very important, no? Sa atin, mga trader, na to find someone who will support you on what you do. oo naman. Actually, in all honesty, no, bibigyan ko kayo ng perspective. Mm. Hindi ako approve sa EPA si Daisy. When we were starting, nung nalaman niyang trader ako, naku, nagsusugal lang yan.
Pero sa kanya ko na-feel yung love. Kasi pinaglaban niya ako sa tatay niya. Yes. 'Di ba? And Okay. syempre ano talagang Okay. hindi actually dumaan ako sa butas ng karayom kasi to give you guys context, yung family ng wife ko, kumari ako nandito sila. As in, way, way high. So, hindi ko alam kung paano kami nagkatuluyan. Siguro, binigay ni Universe sa akin si Madam Daisy, yung aking minamahal. Pero, uh, anyways, siguro message ko kay Daisy is, huwag ka magbago. Huwag ka magbago and alam ko you're already a very kind person. But, huwag kang magbabago and just don't panic and overthink. Everything happens for a reason. If it happens, it happens. If it doesn't happen, it doesn't happen. It's okay. We move on. We live our lives. Magkasama tayo. Ayun. Puta. Ang grabe naman itong tanong mo sa akin, Brad. No, thank you so much. Any more final message sa mga listener natin, especially for traders and someone na possible na gusto mag-start ng kanilang trading journey? Well, siguro final message ko is again, you guys, yung mga, especially sa mga bagong traders, no? You guys are in the golden age of trading here in the Philippines. Why? Why do I say that? You have the Philippine market, you have crypto, you have CFDs, you have Forex. Sobrang daming opportunities. You can also trade international markets Yes. through different brokers. During my time 10 years ago, wala yan. So take advantage of the golden opportunity. Pero syempre, if there's one advice na may advice ko sa inyo when it comes to starting your trading journey is to find a great mentor or a mentor that cares. Kasi lahat ng, yung program ni Marky or program ni ganito, program na ganyan, lahat yan pare-parehas. Hindi ko sinasabing exactly the same, but there are similarities. But the X factor there is finding a mentor that truly cares for you. Diba? Kasi in all honesty, there are mentors na they're just in it for the money. Mhm. Diba? Mhm. There are some mentors na they really want you to succeed. Diba? So, kailangan mo hanapin yung kailangan mo mag-research on that. Kasi technical analysis, lahat naman yan available sa internet. But Yes. syempre, when you're enrolling in a program, yung program na yun is curated as a trading system already. It's built for you already. Hindi ka na mawawala sa iba't ibang klaseng disciplines. And number two, yun nga, find a mentor that really cares. And ako, tingin ko sa mga students si Marky, nakita ko naman talagang this guy is very caring to his students and Mhm. talagang may malasakit, no? So, yun lang naman siguro yung advice ko. Number one, huwag siya paulit-ulit ako, huwag ka magkakamali. Hindi ka malala kung hindi ka tataya. Find a great mentor. And yun, you just have to, you just have to put your head down and just just enjoy the grind. Like nga sinasabi ni Kobe hindi naman yung success mo yung nagpapasaya sa'yo. Mm. It's actually the late evenings, the early mornings, the work. Nandun yung happiness Kung siya isipin mo when you're trading, you're in the zone. You're doing what you love. And that's priceless. Di ba? So, ayun. Yung final messages, siguro ano sasabihin ko? Hindi If na kasi if ako people wants to follow you, want to know more about you, no, saan? Paano? paano nga ba? Meron akong Twitter, you can follow me at Irving Chin. Tapos, yung Facebook, Irving Chin. I-follow niyo yung page ko, The Foundation. Hindi na ako masyadong active when it comes to teaching. Marami nagtatanong sa akin, but basically, I just decided to stop teaching.
Hmm. Yung talagang yung maramihan. Pero kung ano, you want to ask questions, pag may mga gusto kang itanong sa akin, you can just send me a PM. Wala namang kaso. I'll try to answer your question. Mukha lang ako masungit pero mabait ako. Never ko na-perceive sa'yo na masugit ka. Nung umpisa pa lang Marami, alam ko na mabait ka. And I know na na mara, parang you're easy maraming, to approach to. Sa totoo marami lang. nasusungitan sa akin eh. Marami daw nasusungitan sa akin. Hindi ko alam bakit. But anyways, that is for me. Nong, thank you so much for your generosity. Last thing, keep inspiring. Take your dreams to action, one trade at a time. Maraming salamat everyone for listening. Bye-bye.